Ipinagkanulo, nilason, itinapon sa bangin ng sarili kong asawa at kapatid. Habang ang katawan ko'y nilalamon ng dagat, sila'y nagpapakasasa sa yaman na ninakaw sa akin. Wala siyang silbi. Bulong ng demonyo na minsan kong tinawag na mahal. Ngunit hindi nila alam, ang dagat na dapat ay libingan ko, ang siya palang magiging duyan ng aking muling pagsilang. Hindi ako isang alaala. Ako ay isang babala. Handa na ba kayong harapin ang multo ng kahapon? Huwag kang mag-alala, ligaya. Malapit na. Isang maling galaw na lang niya at lahat ng pinaghirapan niya ay mapupunta sa atin. Mas mahina pa siya ngayon sa basahang tuyot. Ang sinulid na seda ay huminto sa pagitan ng aking mga daliri. Ang dulo ng karayom na ilang sandali lang ang nakalipas ay maingat kong itinusok sa butones ng mamahaling polo ni Caspian ay nanatiling nakatigil sa hangin. Para akong isang estatwa na biglang nagyelo sa gitna ng isang pagkilos na puno ng pagmamahal. Ang polong iyon, ang polong isusuot niya bukas para sa aming anibersaryo ay tila naging isang piraso ng yelo sa aking kandungan. Ang mga salitang iyon, malinaw at walang awa, ay nagmula sa siwang ng pinto ng aming silid-aklatan. Boses iyon ng aking asawa, ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay. Parang may bumulong na demonyo sa aking tainga, ngunit alam kong totoo ang aking narinig. Ang karayom na hawak ko, bumaon sa aking daliri, ngunit walang sakit, manhid. Isang maliit na patak ng dugo ang lumitaw, isang pulang tuldok sa aking maputlang balat, ngunit ang isip ko ay wala roon. Nasa loob ito ng silid-aklatan, kasama ni Caspian at ng pangalang binanggit niya, Ligaya, ang kapatid ko. Binitiwan ko ang damit. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa naran ng walang tunog, ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagay na gumuho na may nakabibinging dagundong. Biglang umikot ang pamilyar na silid. Ang mga disenyo ko ng alahas na nakakalat sa mesa, ang mga tropeyo ng tagumpay na napanalunan ng aming kumpanya, ang larawan naming tatlo, ako, si Caspian, at si Ligaya, na masayang magkakasama sa Bohol. Lahat ng yon ay tila isang malaking kasinungalingan, isang magandang kastilyong buhangin na itinayo sa bingit ng isang bangin. Sa lahat ng hiyas na aking pinakintab at iningatan, bakit ang mismong puso ko ang binitiwan niya na parang isang basag na bato? Bumukas ang pinto at lumabas si Ligaya. May dalang isang tray na may 2 porselanang tasa. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng dati. Ang kanyang mga mata ay nagpapanggap na puno ng pag-aalala. Ate Amihan, kanina ka pa riyan? You look so pale. Halika, I made you your favorite jasmine tea. Para naman mag-relax ka bago ang celebration natin mamaya. Ang boses niya, na dati musika sa aking pandinig, ngayon ay parang tunog ng isang ahas. Tiningnan ko ang 2 tasa. Ang isa ay para sa akin. Ang isa, marahil, ay para sa kanya. Ang amoy ng jasmine ay kumalat sa hangin. Isang amoy na dati kong gusto, ngunit ngayon ay parang amoy ng lason. Ang tibok ng aking puso ay naging isang malakas na tambol sa aking dibdib. Isang babala na hindi ko maaaring baliwalain. Ate? Tanong niya ulit. Ang kanyang boses ay may bahid na ng pag-aalala. Isang pekeng pag-aalala. Tumayo ako, ngunit ang aking mga tuhod ay nanghihina. Kailangan kong malaman. Kailangan kong makasiguro. Sa isang kilos na hindi ko pinag-isipan, na para bang may sariling isip ang aking katawan, kunwari, natapilok ako paharap. Ang aking kamay ay tumama sa maliit na mesa kung saan niya ipinatong ang tray. Ang mga tasa ay umalog. Ang tsaa ay bahagyang natapon. At sa gitna ng kaguluhan, ang mga tasa ay nagkapalit ng pwesto. Isang aksidenteng perpekto. Ate, mag-ingat ka! Sigaw ni Ligaya, ngunit huli na. Kinuha ko ang tasa na ngayon ay nasa aking harapan. Ang tasa na dapat ay para sa kanya.
Itinaas ko ito, handang inumin. Ngunit bago pa man dumampi ang porselana sa aking mga labi, isang bagay na hindi ko inaasahan ang nangyari. Huwag! Isang sigaw na puno ng purong takot. Si Ligaya, ang aking kapatid na laging mahinahon at malambing, ay sumugod na parang isang ligaw na hayop. Itinabig niya ang tasa mula sa aking kamay. Ang mainit na likido ay tumapon sa aking damit at sa sahig, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin doon. Nakatitig ito sa tasang para sana sa akin, na ngayon ay nasa kanyang harapan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pagkukunwari. Ang nakita ko sa kanyang mukha ay hindi pag-aalala para sa akin, kundi lagim para sa kanyang sarili. Huli na ang lahat. Sa pagmamadali, hindi niya namalayan na may kaunting tsa mula sa kanyang orihinal na tasa na napainom niya nang subukan niyang pigilan ako. Nagsimula siyang umubo. Isang maliit na ubo sa una. Pagkatapos ay naging sunod-sunod. Nanlaki ang kanyang mga mata at hinawakan niya ang kanyang lalamunan. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Doon, sa harap ng nagkalat na tsaa at basag na pagkukunwari, naintindihan ko ang lahat. Ang panghihina ng aking katawan sa mga nakalipas na buwan, ang mga pagkahilo, ang mga payo ni Caspian na uminom ako ng herbal tea na si Ligaya mismo ang naghahanda. Hindi yun pagmamahal, iyon ay isang dahan-dahang pagpatay. Pumasok si Caspian sa silid, naakit ng ingay. Ang una niyang nakita ay si Ligaya na nabibilaukan. Ang muka ay nagiging kulay abo. Ang kanyang paningin ay lumipat sa akin, sa aking damit na basa ng tsaa at sa 2 tasa sa sahig, isang sandali ng pagkalito at pagkatapos, pagkaunawa. Tumingin siya sa akin at sa mga matang iyon, wala na ang pagmamahal na minsan kong nakita. Wala na ang paghanga, wala na ang lalaking pinakasalan ko. Ang nakatingin sa akin ay isang estranghero, isang malamig, walang kaluluwang estranghero. Ang mga mata niya ay hindi mga mata ng isang asawang nag-aalala. Ito ay ang mga mata ng isang berdugo na nakatingin sa kanyang susunod na bibitayin. Binuhat ni Caspian si Ligaya na parang isang babasaging manika. Bago siya tuluyang umalis, humarap siya sa akin at ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay mas matalas pa sa anumang patalim. Nabaliw ka na sa selos, Amihan. Look what you've done. Dito ka lang. Huwag kang aalis. Hindi iyon isang pakiusap. Iyon ay isang utos. Isinara niya ang pinto ng aming kwarto. Ang sunod kong narinig ay ang tunog ng pagpihit ng susi sa seradura. Isang tunog na parang hatol ng kamatayan. Kinulong niya ako. Sa sarili kong pamamahay, ako ay naging isang bilanggo. Sinubukan kong sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Tila may isang kamay na nakabara sa aking lalamunan. Hinanap ko ang telepono sa kwarto. Walang tono. Ang aking cellphone, walang signal. Pinutol niya ang lahat ng koneksyon ko sa mundo. Ako ay nag-iisa. Kasama lamang ang umaalingang awngaw na katotohanan sa 4 na sulok ng silid na ito. Ang silid kung saan binuo namin ang aming mga pangarap ay siya na ngayong magiging aking kulungan. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Bawat anino sa dingding ay tila isang halimaw na naghihintay. Nang bumukas muli ang pinto, si Caspian na lang ang pumasok. Wala na ang pagkataranta sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng isang nakakakilabot na kahinahunan. Kumusta na si Ligaya? Iyon ang unang lumabas sa aking bibig. Isang hangal na tanong na nagmula sa natitirang kabutihan sa aking puso. Ngumisi siya, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. She'll be fine. Mas matibay siya kaysa sa inaakala mo. Lumapit siya sa akin at sa bawat hakbang niya ay para akong isang tupang umurong mula sa isang lobo. Ikaw, Amihan, ikaw ang problema. Akala mo ba hindi nakakasakal mabuhay sa anino mo? Ang mutya mo, ang talento mo,
Ang pangalan ng pamilya mo, palagi na lang akong pangalawa. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Minahal kita ng higit pa sa sarili ko. At iyon ang iyong pinakamalaking pagkakamali. Sagot niya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Inilapag niya ang isang folder ng mga dokumento sa ibabaw ng kama. Pirmahan mo to. Lahat. Binuklat ko ito. Asset transfer documents. Last will and testament. Mga papeles na naglilipat ng lahat ng pag-aari ko, ng lahat ng pinaghirapan ko, sa pangalan niya. Hindi, mariin kong sabi. Tumawa siya, isang tawang walang kagalakan. Talaga? Iniisip mo pa rin ba na may pagpipilian ka? Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang isang litrato. Si Mang Cardo, ang pinakamatanda naming artisan sa Bohol, na masayang nakikipaglaro sa kanyang apo. Isang tawag ko lang, amihan. Isang tawag ko lang at masasagasaan accidentally ang apo niya pag-uwi galing eskwela. Gusto mo ba yon? Ang banta ay malinaw. Ang kasamaan ay walang hanggan. Hinawakan ko ang bulpen na nanginginig ang kamay. Ang bawat pirma ay parang isang patak ng aking dugo na ibinibigay ko sa demonyo. Ang aking mana, ang aking kinabukasan, ang aking buhay. Isinuko ko sa kanya para sa kaligtasan ng mga taong walang kasalanan. Nang matapos ako, kinuha niya ang mga papeles at sinuri ito ng may kasiyahan. Pagkatapos, isang bagay na kakaiba ang kanyang ginawa. Umupo siya sa tabi ko at sa isang nakakagulat na kilos, hinaplos niya ang aking pisngi. Marahan niyang pinunasan ng isang luhang hindi ko na malayang pumatak. Ang kanyang paghaplos, na dating nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngayon ay parang pagdampi ng isang mainit na bakal. Shh! Bulong niya. Tapos na ang paghihirap mo. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at niyakap ako. Ang kanyang mga braso ay nakapalibot sa akin, ngunit hindi ito isang yakap ng pagmamahal. Ito ay isang yakap ng isang ahas bago ito tumuklaw. At pagkatapos, idinampi niya ang kanyang mga labi sa aking noo. Isang halik na malamig at walang buhay. Paalam, mahal ko. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. Dalawang lalaking nakamaskara ang pumasok. Sumigaw si Caspian na parang biktima. Magnanakaw. Tulong. Pero alam ko, bahagi ito ng palabas. Sinunggaban ako ng mga lalaki. Hindi ako nanlaban. Wala nang natitirang lakas sa akin. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa aking tagiliran. Naramdaman ko ang init ng dugo na dumadaloy sa aking damit. Pagkatapos, isinuklob nila ang isang sako sa aking ulo at kinaladkad ako palabas ng bahay, palabas ng buhay na akala ko ay sa akin. Sa loob ng isang sasakyan, habang ang bawat lubak sa daan ay nagdudulot ng matinding kirot sa aking sugat, narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Itapon na nyo sa lover's sleep, sabi ng isang boses, para magmukhang nagpakamatay dahil sa sobrang lungkot ng manakawan, malinis ang trabaho. Lover's sleep. Ang bangin kung saan madalas kaming mamasyal ni Caspian nung nagsisimula pa lang kami, ang lugar kung saan niya unang sinabi na mahal niya ako. Iyon pala ang lugar na pinili niya para maging aking libingan. Huminto ang sasakyan, bumukas ang pinto. Naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi at narinig ang malakas na alon na humahampas sa mga bato sa ibaba. Itinaas nila ang aking katawan na wala ng lakas at pagkatapos, itinulak nila ako. Walang sigaw. Tanging ang pagaspas ng hangin sa aking tainga at ang tunog ng dagat na papalapit ng papalapit. Bago lamuni ng dilim ang lahat, isang imahe lang ang nasa isip ko. Hindi si Caspian, hindi si Ligaya, kundi ang maliit na binhi sa loob ng aking sinapupunan. Isang buhay na hindi pa nasisimulan, na ngayon ay wawakasan kasama ko. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang balita ay kumalat na parang apoy
Sa tuyong damuhan, tragic end for a jewelry heiress. Sigaw ng mga headline. Sa telebisyon, ang mukha ni Caspian ay nasa lahat ng channel. Isang biyudong halos malunod sa pekeng luha. Isinasalaysay ang isang kwentong puno ng kasinungalingan. Isang marahas na pagnanakaw na kumitil sa buhay ng kanyang pinakamamahal na asawa. Perpekto ang kanyang pag-arte. Maging ako, kung nanunood lang, ay marahil maniniwala. Ang libing ay marangya at solemne. Dinaluhan ng mga naglalakihang tao sa lipunan. Si Ligaya, balot sa itim na bestida, ay nakahawak sa braso ni Caspian. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagluluksa. Ngunit sa loob ng mansyon, sa katahimikan ng aking dating silid, ang tunay na pagdiriwang ay nagsisimula. Sa harap ng salamin, kung saan madalas kong sinusukat ang aking mga disenyo, inilabas ni Ligaya mula sa kahon nito ang puso ng dagat, ang pinakamahalaga kong diamante. Isinuot niya ito sa kanyang leeg. Ang malamig na hiyas ay dumampi sa kanyang balat, at isang ngangiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. "Bagay ba sa akin, Mama?" tanong niya sa babaeng kakapasok lang sa silid. Si Doña Esmeralda, ang kanyang ina, ay lumapit. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang isang agila. Sinusuri ang bawat sulok ng silid na para bang ito'y isang tropeo. "Lahat ng bagay sa bahay na to ay para sa'yo, anak. Matagal mo na dapat itong pag-aari. You deserve it." Hinaplos niya ang buhok ni Ligaya. Ang tangang si Amihan. Akala niya ang kabutihan ay isang kayamanan. Hindi niya alam, iyon pala ang kanyang kahinaan. Habang sila ay nagpapakasasa sa ninakaw na tagumpay, sa isang malayong baryo sa baybayin ng Bohol, ang dagat na dapat ay aking libingan, ang nagluwal sa akin, pabalik sa dalampasigan ng buhay. Si Juan, isang litratistang matagal nang sinusubaybayan ang mga ilegal na transaksyon ni Caspian, ay naroon sa dalampasigan bago pa man sumikat ang araw. Hindi niya inaasahan ang kanyang matatagpuan. Isang katawan ng babae, basang-basa at puno ng sugat, ngunit humihinga pa. Isang mahinang tibok ng pulso ang kumumpirma na may laban pa sa loob ng katawang yon. Mabilis siyang kumilos. Hindi niya ako dinala sa pampublikong ospital. Sa halip, sa isang pribado at tago na klinika na pag-aari ng kanyang pamilya, kung saan ang bawat pasyente ay isang sikreto. Doon, isang grupo ng mga pinakamahuhusay na doktor ang nag-asikaso sa akin. Ang aking mga buto ay bali. Ang aking sugat ay malalim. Ang aking buhay ay nakasabit sa isang hibla ng sinulid. Sa mansyon, sa gitna ng pekeng pagluluksa, si Aling Nena, ang aming matandang kasambahay, ay tahimik na pumasok sa aking silidaklatan. Mula sa isang estante, kinuha niya ang paborito kong litrato. Isang larawan ko na nakangiti habang hawak ang aking unang tropeo sa pagdidisenyo. Maingat niya itong itinago sa ilalim ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. "Hindi po kita malilimutan, Ma'am Amihan," bulong niya sa hangin. Hindi ko po sila hahayaang tuluyang magwagi. Sa klinika, lumipas ang maraming oras ng operasyon. Si Juan ay naghihintay sa labas. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pag-aalala. Bakit niya ito ginagawa? Dahil ba si Caspian ay kaaway niya rin? O may mas malalim na dahilan? Isang utang na loob sa aking ama na hindi pa nababayaran? Sa wakas, lumabas ang punong doktor mula sa operating room. Tinatanggal ang kanyang maskara. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may bahid ng ginhawa. "Sir Juan," sabi ng doktor, "she's stable. Malakas siya. Nailigtas namin siya." Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Juan. "Salamat, Dok. Maraming salamat." Pero, nag-atubili ang doktor, ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso. May isa pa kaming natuklasan habang isinasagawa ang operasyon. Isang bagay na nagpapabago sa lahat. Tumingin si Juan sa doktor, naghihintay. "Sir," sabi ng doktor,
Ang kanyang boses ay malinaw sa katahimikan ng pasilyo. Buntis siya. Ang unang bumati sa akin paggising ko ay hindi liwanag, kundi sakit. Isang mapurol na kirot sa aking tagiliran, isang paalala ng talim na bumaon sa aking laman. Pagkatapos ay ang amoy. Amoy ng antiseptiko at gamot. Puti ang lahat. Ang kisame, ang mga dingding, ang kumot na nakabalot sa akin. Nasa isang lugar ako na ligtas, ngunit ang aking kaluluwa ay nasa bingit pa rin ng bangin. Isang lalaki ang nakaupo sa tabi ng aking kama. Hindi siya si Caspian. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalala na hindi ko pa nakita kailanman sa aking asawa. Miss Amihan, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. Ako si Juan. Ligtas ka na. Sinubukan kong magsalita, ngunit isang tuyong ubo lang ang lumabas. Binigyan niya ako ng isang basong tubig. Maingat na inalalayan ang aking ulo. Ikinuwento niya sa akin kung paano niya ako natagpuan, kung paano niya ako dinala rito. Isang anghel na tagapagligtas na lumitaw mula sa kung saan. Ngunit ang aking isip ay abala sa pagproseso ng lahat. Buhay ako. Paanong nangyari? Ang huli kong naaalala ay ang malamig na hangin at ang papalapit na dagat. May kailangan ka pang malaman, sabi ni Juan. Ang kanyang boses ay nag-aatubili. Amihan, ang mga doktor, may natuklasan sila. Tumingin siya sa aking mga mata at sa isang iglap, alam kong ang susunod niyang sasabihin ay babago sa lahat. Buntis ka. Buntis. Ang salitang yon ay parang isang bomba na sumabog sa katahimikan ng aking isipan. Dati, iyon ang salitang pinakahihintay kong marinig. Isang pangarap na paulit-ulit kong idinalangin gabi-gabi. Ngayon, ito ay isang sumpa, isang hatol. Ang unang reaksyon ko ay pagtanggi. Hindi maaari. Ang bunga ng gabing iyon. Ang gabing dinungisan ni Caspian, ang aming pagsasama bago niya ako ipapatay. Ang batang ito ay hindi binhi ng pag-ibig. Ito ay bakas ng kanyang krimen. Hindi, bulong ko, at ang mga luha na akala ko'y naubos na ay muling dumaloy. Dugo niya yan. Dugo ng isang demonyo. Paano ko mamahalin ang isang paalala ng kanyang kabuktutan? Paano ko aalagaan ang isang buhay na nagsimula sa pinakamasakit na pagtataksil? Bawat sipa, bawat tibok ng puso sa loob ko ay magiging isang bulong ng kanyang pangalan, isang anino ng kanyang kasamaan. Naramdaman ko ang sarili kong kamay na tila may sariling isip na dahan-dahang gumapang patungo sa aking tiyan. Ang aking palad ay dumampi sa balat na nagtatago ng isang sikreto. At doon, sa ilalim ng aking pagdampi, sa gitna ng aking pagdurusa, isang bagay ang nagbago. Isang buhay. Isang inosenteng buhay na walang kasalanan sa kasuklam-suklam na pinagmulan nito. Isang piraso sa akin na hiwalay sa kanya. Isang pusong tumitibok na hindi pa nararanasan ang sakit ng mundo. Ito ang tanging bagay na natira sa akin, na tunay na akin. Ang pagkamuhi ko kay Caspian ay parang isang naglalagablab na apoy. Ngunit ang pagmamahal para sa batang ito ay isang maliit na kandila na nagsimulang sumindi sa kadiliman. At napagtanto ko, hindi siya ang tanikala na magtatali sa akin sa aking nakaraan. Siya ang magiging pakpak na magpapalaya sa akin. Hindi na ako iiyak. Hindi na ako magiging biktima. Ang paghihiganti ay hindi na lamang para sa akin. Ito ay para sa kanya, para sa kinabukasan na ninakaw sa amin. Gagawa ako ng isang mundo kung saan hindi siya kailanman masasaktan ng anino ng kanyang ama. Ang mga luha sa aking pisngi ay natuyo. Iminulat ko ang aking mga mata at tiningnan si Juan. Wala na ang takot at kawalan ng pag-asa. Pinalitan ito ng isang determinasyong kasing tigas ng diamante. Juan, sabi ko, ang aking boses ay hindi na nanginginig.
Ito ay matatag at malamig. Tulungan mo ako. Hindi iyon isang pakiusap. Iyon ay isang hamon. Tulungan mo akong magtago. Tulungan mo akong lumakas. Tulungan mo akong bumalik. Nakita niya ang pagbabago sa akin. Ang babaeng nasugatan ay nawala na. Ang humaharap sa kanya ngayon ay isang mandirigma. Hindi na ako ang amihan na itinapon nila sa bangin. Patuloy ko. Ako ang multo na babangon mula sa dagat. At sisiguraduhin kong malulunod sila sa takot. Ang mga sumunod na linggo ay isang paglalakbay sa impyerno. Bawat paggalaw ay may kasamang sakit. Ang simpleng pag-upo ay isang tagumpay. Ang pagtayo ay isang laban. Ang salamin sa aking silid ang naging pinakamatindi kong kalaban. Hindi ito nagsisinungaling. Ipinapakita nito ang bawat peklat, bawat pasa, ang anino ng kamatayan na minsan nang dumampi sa akin. Ang amihan na kilala ko, ang artistang may malalamlam na mata at laging nakangiti, ay wala na. Ang nakatingin pabalik sa akin ay isang estrangherang may matang puno ng apoy. Sa buong panahong iyon, si Yuan ay hindi umalis sa aking tabi. Hindi bilang isang manliligaw, kundi bilang isang bantay, isang kaibigan, isang gabi. Habang tinutulungan niya akong maglakad-lakad sa hardin ng klinika, tinanong ko ang tanong na matagal nang gumugulo sa aking isipan. Bakit, Yuan? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Huminto siya sa ilalim ng puno ng nara. Dahil si Caspian, hindi lang ikaw ang sinira niya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang ama, isang maliit ngunit tapat na negosyante. Si Caspian, noon ay isang batang-batang abogado pa lamang, ay ginamit ang lahat ng legal na panlilinlang para pabagsakin ang kumpanya ng kanyang ama na naging sanhi ng atake sa puso nito. My father, he trusted him. He treated him like a son, sabi ni Yuan. Ang kanyang panga ay nagtagis. Caspian didn't just bankrupt us. He stole my father's will to live. Matagal ko na siyang sinusubaybayan. Hinihintay ko lang ang tamang pagkakataon para ibagsak siya. At ang pagkakataong yon ay ikaw, amihan. Sa sandaling yon, naintindihan ko, hindi kami dalawang taong pinagtagpo ng tadhana. Kami ay dalawang kaluluwang sinugatan ng iisang demonyo. Ang aming alyansa ay isinulat sa dugo at selyado ng iisang layunin. Hustisya. Hindi na ako si amihan. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Ang pangalang yon ay kabilang na sa babaeng mahina na itinapon sa dagat. Kailangan ko ng bagong pangalan, isang bagong muka. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na pagbabago. Dumating ang isang hairstylist at pinutol ang aking mahabang buhok na dati paborito ni Caspian. Pinalitan ito ng isang maikli at modernong gupit na nagbigay diin sa talas ng aking mga mata. Ang aking mga damit, na dati malambot at makulay, ay pinalitan ng mga blusa at pantalon na may matatalim na linya at madidilim na kulay. Itinuro sa akin ni Yuan kung paano maglakad ng may awtoridad, kung paano magsalita ng may bigat, kung paano itago ang lahat ng emosyon sa likod ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Hindi lang itsura ang binago namin. Ang aking isip ay naging isang espongha. Binigyan ako ni Yuan ng mga libro tungkol sa batas, sa pananalapi, sa corporate warfare. Sa araw, pinapalakas ko ang aking katawan. Sa gabi, pinapatalas ko ang aking isipan. Ang kape at ang pagnanais na maghiganti ang naging aking pagkain. Pinag-aralan ko ang bawat galaw ni Caspian, ang bawat kahinaan ng kanyang bagong imperyo. Hindi na ako ang artistang gumagawa ng alahas. Ako ay naging isang arkitektong nagdidisenyo ng kanyang pagbagsak. Isang araw, dinalhan ako ni Yuan ng mga bagong papeles, pasaporte, mga ID, bank account, lahat ay may bagong pangalan. Alena, basa ko sa pangalan.
Alena del Mar, sabi ni Juan, mula sa dagat. Dahil doon ka muling isinilang. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatayo roon ay hindi na si Amihan. Siya ay si Alena. Mas matangkad tingnan. Mas matalas ang titig. Mas matatag ang tindig. Ang mga peklat ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila mga simbolo ng kahinaan. Sila na ngayon ang mapa ng aking paglalakbay. Isang paalala ng apoy na aking pinagdaanan. Handa ka na ba? Tanong ni Juan. Humarap ako sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ngumiti ako. Ngunit hindi ito ang nangiti ni Amihan. Ito ay ang ngisi ni Alena. Isang ngiting nangangako ng isang paparating na bagyo. Ngayon pa lang ako magsisimula. 3 buwan. 3 buwan mula nang ako ay namatay. At sa loob ng maikling panahong iyon, ang aking asawa ay nakahanap na ng bagong pag-ibig. Isang bagong kaligayahan na itinayo sa ibabaw ng aking libingan. Pinanood ko ang lahat sa screen ng tablet na ibinigay sa akin ni Ion. Ang kasal. Ang engrandeng kasal ni Caspian at Ligaya. Ginanap ito sa parehong katedral kung saan ako at si Caspian ay nanumpa sa isa't isa. Ang bawat bulaklak, bawat kandila, bawat nota mula sa organo ay isang sampal sa aking alaala. Isang paglapastangan sa aming sagradong sumpaan. Nakatayo si Caspian sa altar, guwapong-guwapo, sa kanyang puting toksido. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha habang naglalakad si Ligaya sa pasilyo. Suot ang isang wedding gown na mas mahal pa yata sa buong buhay ko. At sa kanyang leeg, nakasabit ang puso ng dagat. Ang aking diamante. Ang mana ng aking ina. Ang hiyas na dapat ay para sa aking magiging anak na babae. Ngayon, ito ay palamuti sa leeg ng isang ahas. Ay Caspian. Simula niya sa kanyang panunumpa. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong katedral. Take you, Ligaya, to be my wife. Matapos ang isang madilim na kabanata ng aking buhay, ikaw ang naging liwanag. You healed me. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling umibig. Ang kasinungalingan ay napakakapal. Halos mahahawakan ko na. Isinandal ko ang aking ulo sa malamig na pader ng aking silid. Naramdaman ko ang pamilyar na kirot sa aking tagiliran. Isang paalala. Habang siya ay nagsasalita tungkol sa paghilom, ang mga peklat sa aking katawan ay tila sariwa pa rin. Nakita ko si Ligaya na umiiyak habang isinusuot ni Caspian ang singsing sa kanyang daliri. Mga luha ng isang magaling na aktres. Naalala ko ang lahat ng mga sakripisyo ko para sa kanya. Ang mga gabing pinuyatan ko siya nung may sakit siya. Ang mga pangarap na isinantabi ko para pag-aralin siya sa pinakamahusay na paaralan. Ako ang nagbigay sa kanya ng pangalan, ng tahanan, ng pamilya. At ito ang iginanti niya sa akin. Inagaw niya hindi lang ang aking asawa at yaman, kundi pati na rin ang aking buhay. I do, sabi ni Caspian. I do, sagot ni Ligaya. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang mga kamera ay kumislap. Naghalikan sila. Isang mahaba at puno ng pag-iibig na halik sa harap ng Diyos at ng daan-daang bisita na walang kamalay-malay sa katotohanan. Nakita ko si Doña Esmeralda sa unang hanay. Ang kanyang namangiti ay ngiti ng isang reyna na nanalo sa isang digmaan. Isang kasuklam-suklam na tagpo. Sa gitna ng aking namumuong galit, isang kakaibang sensasyon ang aking naramdaman. Isang maliit, bahagyang paggalaw sa loob ng aking sinapupunan. Natigilan ako. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan at naramdaman ko ulit ito. Isang malinaw na sipa. Ito ang unang pagkakataon. Ang unang senyales mula sa munting buhay sa loob ko. Isang maliit na tapik. Isang paalala na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Sa screen, ipinagpapatuloy ni Caspian ang halik kay Ligaya. Isang halik ng kasinungalingan. Sa sinapupunan ko,
Isang pitik ng katotohanan. Ang kaibahan ng dalawa ay kasing linaw ng liwanag at dilim. Biglang, ang lahat ng galit at pait na nararamdaman ko ay nagkaroon ng sentro, nagkaroon ng direksyon. Pinatay ko ang tablet. Ang screen ay naging itim. Tinatapos ang kanilang palabas. Hindi ko na kailangang makita pa ang kanilang pagdiriwang. Hindi ko na kailangang marinig ang kanilang mga pekeng panunumpa. Dahil ang tanging mahalaga ngayon ay ang panunumpa na ginagawa ko sa aking sarili at sa batang dinadala ko. Hindi na ito tungkol sa akin. Bulong ko sa katahimikan ng silid. Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking tiyan. Ito ay tungkol sa iyo. Bawat halakhak nila sa kasal na yon, sisiguraduhin kong may katumbas na luha. Bawat ninakaw nilang yaman, babawiin ko para sa kinabukasan mo. Hindi ka lalaki sa anino ng kasamaan nila. Ang sipa na yon ay hindi lang isang simpleng paggalaw. Iyon ay isang tawag sa digmaan. Ang hudyat na kailangan kong maging mas malakas, mas matalino, at mas walang awa kaysa sa kanila. Ang paghihiganti ay hindi na lamang isang pagnanais. Ito na ngayon ay isang responsibilidad, isang pangako ng isang ina sa kanyang hindi pa naisisilang na anak. Pinikit ko ang aking mga mata at hinawakan ng mahigpit ang aking tiyan. Naghahanda na ang bagyo at ang pangalan ng bagyo ay Alena. Lumipas pa ang 6 na buwan. Ang aking tiyan ay lumaki na. Isang buhay na testamento ng aking dahilan para lumaban. Ang aking katawan ay ganap ng gumaling. Ang mga peklat ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila masakit kapag nadadampian. Sila ay naging bahagi na ng aking bagong balat. Ang aking ligtas na kanlungan ay isang modernong bahay sa isang tago at pribadong subdibisyon na pag-aari ni Juan. Ang aking mga araw ay hindi na ginugugol sa pagdidisenyo ng alahas. Sa halip, ang aking mesa ay puno ng mga financial statement, mga ulat ng stock market, at mga blueprint ng gusali. Pinag-aralan ko ang imperyo na itinayo ni Caspian gamit ang aking pera. Hinanap ko ang mga bitak, ang mga kahinaan, ang mga lihim na utang na itinatago niya sa likod ng kanyang perpektong imahe. Ang bawat pagtipa sa keyboard ay hindi lang pagpindot sa letra, kundi isang paghakbang palapit sa apoy. Handa ka na ba sa unang hakbang? Tanong ni Juan isang umaga, habang iniaabot sa akin ang isang tasa ng decaffeinated coffee. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay kalmado. Kahapon pa ako handa. Ang unang hakbang ay ang pinakapeligroso. Kailangan kong makapasok muli sa mansyon, hindi sa pisikal, kundi sa pamamagitan ng isang boses. Kailangan kong maabot ang tanging tao sa loob ng bahay na yon na mapagkakatiwalaan ko, ang aking espiya, ang aking kakampi. Si Aling Nena, mayroon kaming plano. Si Aling Nena, tulad ng dati, ay namamalengke tuwing Miyerkules ng umaga. Iyon lang ang tanging oras na nakakalabas siya ng bahay ng mag-isa. Binigyan ako ni Juan ng isang burner phone, isang teleponong hindi matutunton, isang tawag lang. Iyon lang ang pagkakataon ko. Eksaktong 9:00 ng umaga ng Miyerkules, pinindot ko ang mga numero. Ang bawat tunog ng pagring ay parang isang dagundong sa aking dibdib. Paano kung hindi niya sagutin? Paano kung may ibang nakakuha ng telepono? Hello? Isang pamilyar na boses ang sumagot. Medyo nag-aalangan. Humigop ako ng hangin. Aling Nena, sabi ko, ang aking boses ay bahagyang binago, mas mababa at mas kontrolado. Sino to? Tanong niya, may halong pagdududa. Kumusta na ang mga orkidyas ko sa hardin? Isang sandali ng katahimikan. Narinig ko ang kalabog ng mga gulay na marahil ay nabitawan niya. Narinig ko ang kanyang biglaang paghinga, isang tunog ng pagkabigla at hindi paniniwala. Ang mga orkidyas, iyon ang aming sikreto. Ako ang nagtanim ng mga yon, ngunit siya ang nag-alaga na parang sarili niyang mga anak. Ma'am, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig na parang isang dahon sa hangin. Ma'am Amihan, buhay.
buhay kayo? Naramdaman ko ang pag-init sa aking mga mata, ngunit pinigilan ko ito. Hindi ito ang oras para sa luha. Alena, ang pangalan ko ay Alena. Makinig kang mabuti, Aling Nena. Wala tayong maraming oras. Opo, ma'am. Alena, nakikinig po ako. Naramdaman ko ang kanyang katapatan sa bawat salita. Kailangan ko ng pabor. Sa lumang library ni Papa, may isang maliit na safe sa likod ng kanyang painting ng Mayon volcano. Ang kombinasyon ay ang kaarawan ko. Sa loob niyon, may isang maliit na itim na libro. Kailangan ko ang librong iyon. Iyon ang aklat kung saan isinusulat ni Papa ang lahat ng kanyang mga personal na transaksyon, mga utang, mga kasunduan, mga bagay na hindi niya ipinagkakatiwala sa mga bangko o abogado. Sigurado akong mayroong isang bagay doon na magagamit namin laban kay Caspian. Mapanganib ito, Aling Nena. Kung mahuli ka nila, para sa inyo, ma'am, kahit ano, putol niya sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Matagal ko nang gustong gumanti sa mga demonyong yon. Sabihin niyo lang ang gagawin ko. Kuhanin mo ang libro. Itago mo. Huwag ipahalata kahit kanino. Tatawag ako ulit sa susunod na Miyerkules sa parehong oras. Mag-ingat ka. Please, Aling Nena, mag-ingat ka ng husto. Opo, ma'am. Kayo rin po. Ibinaba ko ang telepono. Ang koneksyon ay naputol. Ang unang buto ay inihagis na. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas, hindi para sa aking sarili, kundi para sa kaligtasan ng matandang babae na handang isugal ang lahat para sa akin. Ang unang anino ay gumalaw na sa dilim. Ngayon, ang kailangan ko lang gawin ay maghintay at magdasal. Ang isang linggong paghihintay ay parang isang walang katapusang paglalakbay sa disyerto. Bawat tunog ng telepono ay nagpapatayo ng balahibo sa aking batok. Bawat pagdaan ng sasakyan sa labas ay nagpapakaba sa aking dibdib. Miyerkules, ang araw ng paghuhukom. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, hawak ang burner phone, ang aking mga daliri ay nanlalamig sa pawis. Isang sipa mula sa aking sinapupunan ang nagpabalik sa akin sa realidad. Napahawak ako sa aking tiyan. Tama na. Hindi ako dapat magpakita ng kahinaan, kahit sa sarili ko. Eksaktong 9:00, tumunog ang telepono. Isang beses lang. Sinagot ko agad. Hello? Nasa akin na, ma'am. Alena. Boses ni Aling Nena, nanginginig ngunit matatag. Napakadelikado. Laging nakabantay ang nanay ni Ligaya. Halos hindi ko naisara ang painting nang bigla siyang pumasok. Pero ligtas na ang libro. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat, Aling Nena. Salamat sa Diyos. May nakita ka bang kahit anong mahalaga? Marami po. Pero may isang pangalan na paulit-ulit na binanggit si Sir, isang Senyor Alejandro. At may isang salita, pribadong vault. Senyor Alejandro, isang matalik na kaibigan at business partner ni Papa na matagal nang naninirahan sa Espanya. Ang pribadong vault, ang sikretong koleksyon ni Papa ng mga pinakapambihirang uncut gems, isang alamat sa aming pamilya na tanging ako at siya lang ang nakakaalam. Perpekto, ito na ang bala. Salamat, Aling Nena. Itago mo yan ng mabuti. Huwag ka nang babalik doon. Ako na ang bahala. Ingat ka. Ibinaba ko ang telepono at hinarap ang aking laptop. Ang katahimikan sa silid ay binasag lamang ng mabilis na pagtipa sa keyboard. Sa mansyon, ang buhay ay isang walang katapusang pagdiriwang para sa bagong mag-asawa. Si Ligaya, nakahiga sa isang mamahaling chaise lounge, ay abala sa pagtingin sa isang katalogo ng mga bagong kotse. Caspian, mahal, which one do you think is better? The red one or the black one? I think I deserve a new car. Ang luma na nang binigay mo sa akin last month. Reklamo niya.
Ang boses ay parang isang batang pinagkaitan ng laruan. Si Caspian, na abala sa pagbabasa ng mga email sa kanyang study table, ay hindi sumagot. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay may ngiti ng kasiyahan, ay biglang nawalan ng kulay. Sa kanyang inbox, isang email na walang pangalan, walang subject. Ang laman nito ay isang maikling pangungusap. Alam ko ang ginawa mo kay Amihan. Alam ko ang tungkol sa pribadong vault ng mutya. Pinapakamusta ka ni Senyor Alejandro. Isang patak ng pawis ang namuo sa noo ni Caspian. Sino to? Paanong nalaman ng kahit sino ang tungkol sa vault? Tanging si Amihan lang. Imposible. Patay na siya. Si Alejandro, nasa Espanya siya at matagal nang walang koneksyon sa pamilya. Isang multo. Isang multo mula sa nakaraan ang bumubulong sa kanya. Ano ba, Caspian? Are you even listening to me? Inis na tanong ni Ligaya. Tumatayo at lumalapit sa kanya. I'm talking to you. Mas importante pa ba yung email na yan kaysa sa akin? Sa isang iglap, sumabog si Caspian. Ang takot at paranoia na kanina lang ay gumugulo sa kanyang isipan ay kailangan ng mailalabasan. At si Ligaya ang nasa harapan niya. Will you please shut up about the car? Sigaw niya, ang kanyang boses ay isang dagundong na hindi pa naririnig ni Ligaya kailanman. Hindi mo ba naiintindihan? Pera. Pera. Yan na lang ba ang alam mo? Stop spending money like it's water. We need to be careful. Natigilan si Ligaya, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at sakit. Bakit? Bakit mo ako sinisigawan? Anong problema mo? I thought we were happy. I thought we won. We won nothing if we lose everything. Sagot ni Caspian, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi mo alam kung gaano kahirap panatilihin ang lahat ng ito. Kaya kung pwede lang, for once, gamitin mo yung utak mo at hindi lang ang wallet ko. Ang mga salitang yon ay tumama kay Ligaya na parang isang malakas na sampal. Iyon ang pinakamatindi niyang takot, na sa mata ni Caspian, siya ay isa lamang gastador na palamuti, na hindi siya kasing talino, kasing galing, kasing halaga ni Amihan. So that's it. Sabi niya, ang kanyang boses ay naging malamig. Ganyan din ang sinasabi mo sa kanya noon, di ba? Kapag nagiging magastos siya para sa mga materyales niya. Ako na pala ang bagong amihan sa buhay mo, isang istorbo. Hindi sumagot si Caspian. Ang kanyang isip ay nasa email pa rin, sa multong nagbabanta sa kanya. Fine, sabi ni Ligaya. Tumalikod siya. Ang kanyang mga balikat ay naninigas sa galit at kahihiyan. Naglakad siya palabas ng silidaklatan nang hindi na muling lumingon. Naiwan si Caspian na mag-isa, nakatingin sa screen ng computer. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat kaysa dati. Ang unang bitak sa kanilang perpektong alyansa ay lumitaw na. At milya-milya ang layo. Sa isang tahimik na silid, si Elena Del Mar ay nakahawak sa kanyang tiyan. At sa unang pagkakataon, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang buto ay gumulong na. Ang katahimikan sa pagitan ni Caspian at Ligaya ay mas malamig pa sa marmol na sahig ng mansyon. Hindi na nag-uusap. Ang bawat isa ay gumagalaw sa kani-kanilang mundo. Pinag-isa na lamang ng mga ninakaw na yaman at ng kasalanang kanilang pinagsasaluhan. Si Doña Esmeralda ang bumasag sa yeyelong katahimikan. Isang umaga, tinipon niya ang dalawa sa silidaklatan, ang mismong lugar kung saan sinentensyahan ang aking kapalaran. Umupo siya sa paboritong silya ni Papa na para bang matagal na siyang reyna ng kahariang ito. Ang marahang pag-ikot ng yelo sa kanyang baso ng brandy ang tanging tunog na maririnig. Ano ba itong naririnig ko? Simula ni Sao, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Nag-away daw ang mga bagong kasal. Hindi maganda yan. Ang pag-aaway ng mga aso ay musika sa tenga ng mga magnanakaw. Kailangan ninyong ipakita sa lahat na matatag kayo, na masaya kayo.
Paano kami magiging masaya, Mama, kung ang tingin niya sa akin ay isa lang palamuti? Sumbat ni Ligaya, ang kanyang mga mata ay namumula. At paano ako magiging kalmado kung may isang multo na nagpaparamdam sa akin? Ganti ni Caspian, ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin dahil sa email. Ngumiti si Doña Esmeralda. Isang ngiting hindi nakikita ng dalawa ang panganib sa likod nito. Kung gayon, kailangan natin ng isang malaking palabas. Isang bagay na hindi nila malilimutan. Isang bagay na magpapatunay sa buong mundo kung sino na ang nagmamay-ari ng mutya ngayon. Itinaas niya ang kanyang baso. It's time for a spectacle. At ang palabas na yon ay isang press conference. Makalipas ang isang linggo, ang lahat ng kamera ng pinakamalalaking news network ay nakatutok kina Caspian at Ligaya. Nakaupo sila sa isang entablado, magkahawak kamay. Ang kanilang mga ngiti ay perpektong naensayo. Sa leeg ni Ligaya, kumikinang ang puso ng dagat. Ninanakaw ang lahat ng liwanag sa silid. Inayos ni Caspian ang mikropono. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng sinseridad. Sa ngalan ng aking yumaong asawa, si Amihan, nais naming ipagpatuloy ang kanyang legacy. Ngunit para makahakbang kami pasulong, kailangan naming bitawan ang ilang bagay mula sa nakaraan. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Legacy? Nakaraan? How dare he? Kaya naman, patuloy niya, buong karangalan naming inaanunsyo na ang Mutya Jewelry ay magdaraos ng isang grand auction. At ang sentro ng gabing iyon ay ang nag-iisang puso ng dagat. Itinaas ni Ligaya ang kanyang baba. Ipinagmamalaki ang hiyas. Ito ay para makalikom ng pondo para sa isang bagong foundation na ipapangalan namin kay Amihan. Dagdag niya, ang kanyang boses ay puno ng huwad na kabutihan. Isang paraan para manatili ang kanyang alaala. Pinapanood ko ang lahat sa isang malaking screen sa aking ligtas na kanlungan. Ang bawat salita nila ay isang patak ng asido sa aking mga ugat. Ipinagbibili nila ang huling piraso ng aking ina. Ipinagbibili nila ang kanyang puso. Hindi iyon isang bato lamang. Iyon ang isinumpang alaala ng aking ina na hindi niya maiwan-iwan sa aking ama. Ang bawat kislap niyan ay isang patak ng kanyang luha at isang hibla ng kanyang pangarap. At ngayon, ginagamit nila ang aking pangalan para sa kanilang kasuklam-suklam na pagdiriwang. Napahawak ako sa aking tiyan, kung saan ang aking anak ay biglang gumalaw ng malakas, na para bang nararamdaman din niya ang galit ng kanyang ina. "This is it, Yuan?" Sabi ko, hindi inaalis ang aking tingin sa screen kung saan si Ligaya ay ngumingiti na parang isang reyna. Ang aking boses ay hindi na boses ng galit. Ito ay boses ng isang hatol. Ito na ang entablado. Sila na mismo ang nagtayo. Hinawakan ko ang screen, ang aking mga daliri ay dumampi sa malamig na imahe ng diamante. Ang init ng aking katawan laban sa lamig ng salamin. Paghihiganti laban sa kasinungalingan. Mag-book ka ng 2 upuan? Sa auction na yan. Utos ko kay Yuan. Ang aking boses ay kasing lamig ng hangin sa bingit ng isang bangin. Ang isa ay para sa isang misteryosong mamumuhunan. Ang isa naman ay para sa isang multo. Tumingin ako sa bintana sa paparating na dilim. Oras na para umuwi ang reyna. Ang gabi ng auction ay malamig, ngunit may isang apoy na nagliliyab sa loob ng aking dibdib. Nakatayo ako sa harap ng isang salamin na sinlaki ng pader. Pinagmamasdan ang babaeng hindi ko na halos makilala. Wala na ang malambot na bestida at mga alahas na may pinong disenyo. Ang suot ko ay isang itim na kasuotan na may matulis na balikat. Simple, ngunit makapangyarihan. Ang aking buhok ay maikli at nakatabingi sa isang panig. Inilalantad ang isang mahabang hikaw na gawa sa itim na perlas, ang tanging hiyas sa aking katawan.
Ang aking mukha ay isang maskara ng kahinahunan. Ang aking mga labi ay pininturahan ng kulay ng dugo. Si Amihan ay nagsusuot ng kulay. Si Alena ay isinilang sa dilim. Naramdaman ko ang isang sipa mula sa aking sinapupunan. Isang paalala. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong ko. Babalik tayo sa ating kaharian ngayong gabi. Pumasok si Yuan sa silid. Suot ang isang eleganteng tuxedo. Huminto siya at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Walang paghanga ng isang lalaki sa isang babae sa kanyang mga mata. Ang nakita ko ay respeto. Respeto ng isang general sa kanyang reyna bago ang pinakamalaking digmaan. Handa na ang karwahe, mahal na reyna. Sabi niya, may bahagyang pagyuko. Ang auction ay ginanap sa grand ballroom ng isang 5-star hotel. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling pabango at kasakiman. Ang mga ilaw mula sa mga chandelier ay kumikinang sa mga diamante sa leeg at daliri ng mga mayayamang panauhin. Ang bawat isa ay nakangiti, ngunit ang kanilang mga mata ay nagkalkula. Ito ang gubat na dati kong kinatatakutan. Ngayon, ako ang mga ngaso. Pumasok kami ng walang anunsyo. Ngunit ang aking presensya ay parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat. Sino ang babaeng iyon na may awtoridad sa bawat hakbang? Saan siya nanggaling? Nakita ko sila sa gitnang mesa, ang kanilang trono. Si Caspian, ang kanyang nangiti, ay kasing pekeng tulad ng kanyang mga panunumpa. Si Ligaya, naglalaro sa puso ng dagat na nakasabit sa kanyang leeg na para bang isa itong laruan. At si Doña Esmeralda, nakaupo na parang isang gagambang naghihintay sa gitna ng kanyang sapot. Umupo kami sa isang mesang nasa dilim, malayo, ngunit may perpektong tanawin ng entablado. Ang auction ay nagsimula. Isang mamahaling relo, isang painting. Ang mga paddle ay tumataas at bumababa. Hinayaan ko silang maglaro. Ang aking biktima ay isa lang. Pagkatapos, lumabas ang auctioneer. And now, anunsyo niya, ang hiyas ng gabing ito, ang nag-iisang puso ng dagat. Itinutok ang mga ilaw kay Ligaya. Itinaas niya ang kanyang baba. Ngumiti siya sa mga kamera. Ang aking ina, sa kanyang pinakamalungkot na sandali, ay hindi kailanman naisip na ang simbolo ng kanyang bigong pag-ibig ay magiging isang tropeo sa isang sirko. Magsisimula tayo sa 10 million pesos. Mabilis na tumaas ang presyo, 15, 20. Ang isang kasabwat ni Caspian ay halatang itinalaga para manalo. 25 million. Going once, going twice. Sa katahimikan, isang boses ang umalingaw-ngaw, kalmado at malinaw. Ang aking boses. 50 million. Huminto ang paghinga ng lahat. Ang bawat ulo ay lumingon sa direksyon ng aming mesa. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Caspian, ang pagkawala ng ngiti ni Ligaya. Itinaas ng kasabwat ni Caspian ang kanyang paddle. 55. 100 million, sagot ko. Hindi nagbabago ang tono ng aking boses. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Ang halaga ay katawa-tawa. Hindi na ito isang bid. Ito ay isang deklarasyon. Si Caspian ay tumayo. Sinusubukang hanapin ang aking mukha sa dilim, ngunit ang mga ilaw ng entablado ay masyadong nakakasilaw. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at simula ng takot. 100 million. Going once, going twice. Katahimikan, walang nangahas na tumapat. Sold for 100 million pesos to the lady in black. Ang pagbagsak ng martilyo sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang tunog na kasing bigat ng isang hatol. Tumayo ako, dahan-dahan. Bawat hakbang ko papalapit sa entablado ay parang isang eksena sa isang slow motion na pelikula. Ang dagat ng mga tao
ay nahati para bigyan ako ng daan. Ang bawat mata ay nakatutok sa akin. Naramdaman ko ang titig ni Caspian, puno ng pagtataka. Naramdaman ko ang titig ni Ligaya, puno ng pagkairita. Naramdaman ko ang titig ni Doña Esmeralda, puno ng pagsusuri. Umakyat ako sa entablado. Humarap ako sa kanila. Ang distansya sa pagitan namin ay isang dipa na lang. Ang pagkalito sa mukha ni Caspian ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malagim. Isang pagkilala na hindi niya maintindihan. Isang multo na hindi dapat naroroon. Nagbukas ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Ang aking mga mata ay hindi tumingin sa kanya. Nakatingin ito kay Ligaya, sa hiyas sa kanyang leeg. Ngumiti ako. Isang malamig na ngiti. Maganda ang hiyas ko, sabi ko. Ang aking boses ay sapat na malakas para marinig nilang tatlo, pero mas babagay yan sa tunay na may-ari. At pagkatapos, ibinaling ko ang aking tingin kay Caspian, ang lalaking nagtulak sa akin sa kamatayan. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata at sa isang boses na kasing lamig ng dagat sa hating gabi, ibinulong ko ang isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot. "Namiss mo ba ako, mahal kong asawa?" Ang aking tanong ay binitin sa hangin na parang isang sentensya ng kamatayan. Sa isang iglap, ang marangyang ballroom ay naging isang korte at lahat ng panauhin ay naging mga hurado. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong at ang mga kamera na kanina lang ay kumukuha ng mga larawan ng tagumpay ay ngayon ay mga sandatang nakatutok sa pinakamalaking iskandalo ng taon. Si Caspian ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Ang kanyang utak abogado ay mabilis na gumana. Sinusubukang humanap ng butas ng paraan para makatakas. "Guards!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pilit na pinatatatag. "Guards, ilabas niyo ang babaeng to. She's an impostor. Isa siyang baliw na nagpapanggap na asawa ko. Patay na si Amihan. Nakita ng lahat." "Oo," sigaw ni Ligaya, kumakapit sa braso ni Caspian na parang isang batang takot. "Sinungaling ka, nananahimik na ang kaluluwa ng ate ko, tapos guguluhin mo. Sino ka para sirain ang gabing ito?" Ang mga security guard ay nagsimulang humakbang papalapit sa entablado. Ngunit bago pa sila makarating, isang senyas mula kay Juan ang nagpatigil sa lahat. Ang dambuhalang screen sa likod ng entablado, na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng mutya, ay biglang naging itim. At pagkatapos, isang video ang nagsimulang umire. Isang video na kuha mula sa isang nakatagong anggulo sa aming silid-aklatan. Malinaw ang petsa sa sulok ng screen, isang araw bago ako mamatay. Sa video, si Caspian ay nakaupo sa kanyang silya. "Don't worry, Ligaya," sabi ng kanyang boses sa video, malinaw at walang duda. "Malapit na. The arsenic is working slowly. Isang maling galaw na lang niya at lahat ng pinaghirapan niya ay mapupunta sa atin." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang pumuno sa silid. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat mula sa screen patungo sa mukha ni Caspian. Ang kulay ay ganap na nawala sa kanyang mukha. Para siyang isang estatwang gawa sa abo. Ang video ay nagpatuloy. Pumasok si Ligaya sa eksena. "Sigurado ka ba, Caspian? Paano kung malaman niya?" tanong ng kanyang boses. "Hindi niya malalaman," sagot ni Caspian. "Masyado siyang tiwala. Masyado siyang mabuti. At iyon ang magiging katapusan niya." Ang video ay natapos. Katahimikan. Isang katahimikan na mas maingay kaysa sa anumang sigaw. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Ang hatol ay naibigay na sa mga mata ng publiko. "Sinungaling." Unang sigaw ni Doña Esmeralda mula sa kanyang upuan. Sinusubukang iligtas ang sitwasyon. "Gawa-gawa lang yan. Edited yan. My daughter would never..." "Ang anak mo?" Putol ko sa kanya. Ang aking boses ay isang malamig na latigo. Sa unang pagkakataon, tiningnan ko si Ligaya.
Hindi bilang kapatid, kundi bilang isang estranghero. Ang tanong, Doña Esmeralda, anak mo nga ba siya? O mas tamang itanong, anak nga ba siya ng aking ama? Ang mukha ni Ligaya ay naging puti na parang papel. Ito ang kanyang pinakamalaking takot. Ito ang sikretong nagbigay sa kanya ng lahat. Anong pinagsasabi mo? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay pumipiyok. Ako ay isang mutya, dugo at laman. Talaga? Tanong ko? Kung gayon, bakit hindi natin tanungin ang taong nakasaksi sa lahat ng kasinungalingan mo mula pa noong una? Sa isang senyas mula kay Juan, isang pinto sa gilid ng ballroom ang bumukas. At mula roon, dahan-dahang lumakad si Aling Nena. Simple lang ang kanyang suot, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Ang bawat hakbang niya papalapit sa entablado ay isang pagtibag sa pundasyon ng kasinungalingan ni Ligaya. Aling Nena, bulong ni Ligaya ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Tumayo si Aling Nena sa tabi ko. Hinarap ang lahat. Ako po si Nena. Mahigit 30 taon na po akong nagsisilbi sa pamilya Mutya. At sa 30 taon na yon, masasabi ko pong ang babaeng yan. Sabi niya, itinuturo si Ligaya ay hindi kailanman nagkaroon ng dugong mutya. Ang bulungan ay naging isang sigaw. Ang lahat ay isang palabas na binuo ng kanyang ina. Patuloy ni Aling Nena, ang kanyang boses ay matatag. Isang kasinungalingan para makapasok sa pamilya para sirain ito mula sa loob. Doon na sumabog si Ligaya. Ang kanyang pinakatatagong kahihiyan ay isiniwalat na sa buong mundo. Hindi! Hindi totoo yan, Mama! Sigaw niya, bumabaling kay Doña Esmeralda na para bang isang batang humihingi ng tulong. Ngunit si Doña Esmeralda ay hindi na makakatulong. Ang kanyang mga mata ay ligaw, naghahanap ng matatakasan, ngunit wala na, napapaligiran na sila. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay isang malinaw na senyales na tapos na ang laro. Dahan-dahan silang lumapit kina Caspian, Ligaya at Doña Esmeralda. Caspian de Villa, Ligaya at Esmeralda Flores, sabi ng hepe ng pulisya. Ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad. Inaaresto kayo sa salang attempted murder at conspiracy. Habang pinoposasan sila sa harap ng daan-daang kamera, ang aking mga mata ay nakatutok lamang sa puso ng dagat. Bago pa nila tuluyang mailabas si Ligaya, humakbang ako paharap. Ako mismo ang nagtanggal ng kwintas mula sa kanyang leeg. Ang malamig na hiyas ay dumampi sa aking palad. Ito, sabi ko, sapat na para marinig niya, ay hindi sa'yo. Dinala sila papalabas, isang prosesyon ng kahihiyan. Ang kanilang kaharian ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Naiwan ako sa entablado, sa gitna ng mga kumikinang na ilaw at mga naguguluhang tao. Hawak ko sa isang kamay ang simbolo ng nakaraan ng aking ina, at ang isa kong kamay ay nakahawak sa aking tiyan kung saan naroroon ang aking kinabukasan. Ang paghuhukom ay tapos na. Ang mga sumunod na araw ay isang ipo-ipo ng mga legal na laban, mga headlines sa pahayagan, at mga walang katapusang tanong mula sa media. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa akin. Ang bigat na matagal kong pinasan ay unti-unti nang nawawala. Ang apoy ng paghihiganti na nagpaninga sa akin sa loob ng maraming buwan ay dahan-dahang napalitan ng isang mahinang baga ng kapayapaan. Ang paglilitis ay mabilis. Ang ebidensya ay napakalakas. Ang video, ang testimonya ni Aling Nena, at ang mga financial record na nakuha ni Juan na nagpapatunay ng kanilang mga ilegal na paglilipat ng pera. Lahat ay bumuo ng isang hindi masisirang kaso. Nahatulan sila ng habambuhay na pagkabilanggo. Walang paroli. Nakita ko sila sa huling pagkakataon sa korte. Si Caspian, ang kanyang mukha ay guwang,
Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang aroganteng abogado ay wala na. Isang basag na lalaki na lamang ang natira. Si Ligaya ay humahagulgol. Ang kanyang kagandahan ay nilamon ng kanyang mga kasalanan. At si Doña Esmeralda hanggang sa huli ay nanatiling matigas. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, hindi sa pagsisisi. Hindi ako nakaramdam ng saya. Hindi rin ako nakaramdam ng awa. Ang naramdaman ko lang ay pagtatapos. Isang kabanata na sa wakas ay naisara na. Nakuha ko pabalik ang mutya. Ang kumpanyang itinayo ng aking ama at pinalago ko mula sa aking pawis at dugo ay muling nasa aking mga kamay. Ang mga empleyado ay sumalubong sa akin na may mga luha ng kagalakan. Si Aling Nena ang una kong niyakap. Ngunit habang nakatayo ako sa loob ng aking dating opisina, habang tinitingnan ko ang mga pamilyar na bagay, ang aking lumang sketchpad, ang mga sample ng hiyas, napagtanto ko na hindi na ako ang babaeng nagmamay-ari ng mga ito. Ang amihan na nagdisenyo ng mga alahas na yon ay matagal nang namatay sa ilalim ng dagat. Kinausap ko si Yuan. Hindi ko kayang manatili rito. Sabi ko sa kanya, masyadong maraming multo. Anong plano mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Ibabalik ko ang mutya sa dati nitong kaluwalhatian. Ngunit hindi ako ang mamumuno. Ikaw, sabi ko. Tinitingnan siya ng diretso sa mata. Ikaw ang may alam sa negosyo. Ikaw ang may talas ng isip para dito. Magtatalaga ako ng isang board of directors at gusto kong ikaw ang mamuno bilang chairman. Natigilan siya. Amihan, Alena, hindi ko matatanggap yan. Hindi ito isang regalo, Yuan. Ito ay isang partnership. Sagot ko. At higit sa lahat, ito ay isang bayad utang. Iniligtas mo ang buhay ko. Iniligtas mo ang kinabukasan ng anak ko. Hayaan mo akong suklian yon. Sa huli, pumayag siya. Alam niyang ito ang kailangan ko para tuluyang makalaya. Isang linggo bago ang aking pag-alis, binisita ko ang mansyon sa huling pagkakataon. Tahimik ang bahay. Ang bawat muebles ay may dalang alaala. Mabuti at masama. Pumasok ako sa silid-aklatan. Sa ibabaw ng mesa, nakita ko ang polong tinatahi ko noong gabing iyon. Hindi ito ginalaw ni Numan. Kinuha ko ito, kasama ang karayom na nakatusok pa rin sa tela at itinapon sa basurahan. Ang huli kong pinuntahan ay ang aking lumang workshop. Ang amoy ng pinakintab na metal at mga bato ay sumalubong sa akin. Hinaplos ko ang mga gamit, ang mga kasangkapan na naging saksi sa aking mga pangarap. Sa isang sulok, nakita ko ang isang maliit na kahon. Binuksan ko ito. Sa loob, ang puso ng dagat ay kumikinang, tahimik at malungkot. Hindi ko ito isinuot. Hindi na. Ang bigat nito ay bigat ng nakaraan. Ang araw ng aking pag-alis ay tahimik. Walang paalam. Tanging si Yuan at Aling Nena lang ang naghatid sa akin sa airport. Saan ka pupunta? Tanong ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Uuwi habang ang eroplano ay umaangat mula sa lupa. Tiningnan ko ang Maynila mula sa bintana. Ang syudad na naging saksi sa aking pag-ibig, pagtataksil, kamatayan, at muling pagsilang. Ngayon, iniiwan ko na ito. Ang aking kamay ay nakahawak sa aking tiyan. Malapit na. Malapit na siyang dumating. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa Bohol. Hindi ko alam kung paano magsisimulang muli. Ang alam ko lang, sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, hindi na ako natatakot. Ang unos ay tapos na. Ang liwayway ay nagsisimula pa lang. Lumipas ang 5 taon. Sabi nila, ang panahon daw ang pinakamagaling na manggagamot. Hindi ako naniniwala roon. Hindi panahon ang naghilom sa akin. Ang pagpapatawad sa sarili, iyon ang tunay na gamot. Minsan,
Sa mga balita, nakikita ko pa rin ang kanilang mga anino. Si Caspian, ang dating makisig na abogado, ay isa na lamang bilang sa bilangguan. Ang kanyang talino ay ginagamit na lamang niya sa pagsusulat ng mga apela na hindi kailanman pinakikinggan. Sabi ng isang reporter, ang pinakamalaking parusa raw sa kanya ay hindi ang pagkakakulong, kundi ang pagiging ordinaryo, ang pagiging isang wala. Si Ligaya naman, ang kagandahan niyang dati sandata ay unti-unti nang nilalamon ng mapapait na pader ng selda. Wala nang mamahaling damit, wala nang kumikinang na hiyas. Ang tanging suot na lang niya ay ang uniforme ng kahihiyan at si Doña Esmeralda. Nananatili siyang tahimik sa kanyang selda, isang reynang walang kaharian, isang henyong walang magawang plano. Ang kanilang parusa ay hindi lamang ang pagkawala ng kalayaan. Ito ay ang habambuhay na pagharap sa katotohanan na sila mismo ang sumira sa kanilang mga sarili. Pinatawad ko na ba sila? Hindi ko alam. At sa totoo lang, hindi na mahalaga. Ang pag-iisip sa kanila ay parang pag-iingat sa isang kalawang na bakal. Mabigat. Walang silbi. Matagal ko nang binitiwan. Dito sa Bohol, iba ang hangin. Amoy alat ng dagat. Amoy ng mga bulaklak ng kalachuchi sa aking hardin. Hindi na ako nagtayo ng isang malaking kumpanya. Sa halip, nagtayo ako ng isang maliit na workshop sa tabi ng aming bahay. Isang bahay na itinayo, hindi mula sa yaman, kundi mula sa kapayapaan. Tinuturuan ko ang mga kabataang babae sa aming baryo ng sining ng paggawa ng alahas. Hindi para sa karangyaan, kundi para sa kabuhayan, para sa dignidad. Mama, look! Isang maliit na boses ang pumunit sa aking pag-iisip. Lumingon ako at nakita ko siya, ang aking 5 taong gulang na anak. Ang aking sinag, ang sinag ng araw na gumising sa aking mahabang gabi. Hawak niya ang isang ordinaryong bato mula sa dalampasigan, ngunit sa kanyang mga mata, ito ay isang kayamanan. It's beautiful, Mama. It has sparkles, sabi niya. Tumatakbo palapit sa akin at ipinapakita ang kanyang natuklasan. Lumuhod ako para maging kapantay niya. Hinaplos ko ang kanyang buhok na kasing itim ng sakin. Oo, anak. Napakaganda nga, sabi ko. Hinahalikan ang kanyang noo. Ang tunay na halaga ng isang bato ay hindi sa presyo nito, kundi sa sayang idinudulot nito sa iyo. Ito ang aking buhay ngayon. Mga simpleng sandali na kasing halaga ng pinakamalaking diamante. Minsan, dumadalaw si Yuan. Naging isang matagumpay na pinuno siya ng mutya, ngunit higit pa roon, naging isa siyang tapat na kaibigan. Ikinasal na siya at may sarili ng pamilya. Masaya ako para sa kanya. Ang pagmamahal na hinahanap ko ay hindi pala matatagpuan sa isang lalaki. Natagpuan ko ito sa pagmamahal ng isang ina, sa respeto ng aking komunidad, at sa pagmamahal sa aking sarili. Nakatayo kami ni Sinag sa dalampasigan. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay pininturahan ng kulay kahel at lila. Ang mga alon ay marahang humahalik sa buhanginan. Sa isang maliit na baul sa aking workshop, nakatago ang puso ng dagat. Hindi ko na ito tinitingnan bilang isang simbolo ng sakit at pagtataksil. Ito na ngayon ay isang paalala. Isang paalala na kahit ang pinakamatigas na bagay sa mundo ay maaaring mabasag, ngunit mula sa mga piraso nito, maaari kang bumuo ng isang bagay na mas matatag. Isang bagay na tunay. Hinawakan ni Sinag ang aking kamay. I love you, Mama. I love you more, my Sinag. Sagot ko. Habang niyayakap ko ang aking anak, habang dinadama ang init ng papalubog na araw sa aking balat, alam ko na, nakauwi na ako. Dito, sa hardin na itinayo ko mula sa mga guho ng aking nakaraan, sa wakas, ako ay payapa. At dito natin siya iiwan, hindi bilang isang biktima ng kahapon, kundi bilang may akda ng kanyang sariling, payapang bukas.
Sa'yo na nakikinig ngayon na sinamahan si Amihan mula sa kanyang pagbagsak hanggang sa kanyang muling pagbangon, taos puso akong nagpapasalamat. Alam kong hindi madaling pakinggan ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Aaminin ko, habang isinusulat ko ang mga tagpong iyon, lalo na ang gabing ipinagkanulo siya ng taong kanyang minahal, may mga luhang pumatak din mula sa aking mga mata. Ang kwentong ito ay hindi lamang katang-isip. Ito ay hango sa mga bulong ng totoong buhay, sa mga kwento ng mga kababaihang kilala ko na nadapa, nasugatan, at halos mawalan ng pag-asa, ngunit piniling tumayo muli para sa kanilang mga anak. Ang kwento ni Amihan ay paalala na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya katagal nagtiis, kundi sa kung paano niya binuo ang kanyang sarili mula sa mga piraso ng kanyang pagkakabasag. Nais kong baunin mo ang mensaheng ito na kahit gaano kalalim ang gabi, laging may umagang darating para sa mga pusong hindi sumusuko. Tulad ng isang diamante, tayo ay pinapatibay ng presyon at pagsubok. Gusto kong marinig ang iyong saloobin. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Amihan, pipiliin mo rin ba ang tahimik na buhay sa probinsya at iiwan na lang sa karma ang lahat? O sa tingin mo ay kulang pa ang parusang natamo ni na Caspian at Ligaya? Ibahagi mo ang iyong damdamin sa comment section sa ibaba dahil baka ang kwento mo naman ang maging inspirasyon ng iba. Kung naantig ang iyong puso ng kwentong ito, sana ay i-like at i-share mo ito sa iyong mga kaibigan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig.